Magandang araw mga ka-dreamers. So kahapon po ay bumiyahe ako ng Baguio para bumili ng gamot para sa aking mga mata. And it so happen na napadaan po ako sa overpass na to. At sa mga nakakaalam po sa lugar na to mga ka-dreamers, ay ito po yung overpass sa may kanlurang dulo ng Baguio Center Mall. Bilang isang taga-Benguet ay maraming beses na akong dumaan sa overpass na to mga ka-dreamers. At hindi na rin po bago sa akin ang mga ganitong tagpo sa overpass na to. Pero sa tuwing nakakakita ko ng mga katulad nila, ay nagtatanong ako sa aking sarili, ano ba ang tunay nilang kalagayan? Sino ba sila? At bakit sila nandito? Sino ang tutulong sa kanila? Paano ko sila matutulungan? At hanggang kailan sila mamamalagi sa mga ganitong pampublikong lugar? Trip lang ba talaga nila to? O talagang kailangan nila ng konting kalinga? Karapat dapat po ba akong tumulong? O ipapaubaya ko na lang sila sa pamahalaang panlonsod? And sometimes as I ask these questions to myself, ay lalo po akong naguguluhan sa mga senaryo. Siguro nga ay dapat akong tumulong. Ngunit paano? Mga ilang beses na rin po akong naghulog ng barya sa mga katulad nila mga ka-dreamers. At samot-sari na rin ng mga ideyang nagbabanggaan mga ka-dreamers tungkol sa kung nararapat ba silang limusan. Practically, ang pagbibigay ng limos mga ka-dreamers ay dinidiscourage ng batas. Subalit may distinction naman sa paggawa ng charity works. At malamang ay dito tayo papasok mga ka-dreamers. Sa ngayon ay pag-aaralan muna natin ang mga hakbang na ating gagawin para sa susunod na pagluwas natin sa Baguio ay makakapag-abot tayo ng konting tulong para sa mga katulad nila. May usap-usapan kasi mga ka-dreamers na ilan sa mga namamalimos dito sa kalsada ay mga may kaya sa buhay. Siguro nga, nababagot lang sila kaya sila nandito. Subalit hindi rin maitatanggi sa ating mga mata mga ka-dreamers na ang ilan sa kanila ay talagang nangangailangan ng tulong. We'll have to identify kung sino sa kanila ang pinaka-prioridad natin. Halimbawa na lang mga ka-dreamers, ang mga kabataan na sinanay para mamalimos at pagkatapos ay isasubmit ang pera sa mga nag-utos sa kanila upang ipambili ng alak at sigarilyo. Kaya sino po ba sa kanila ang dapat tulungan mga ka-dreamers? We need to have a wise decision mga ka-dreamers, or else masasayang lamang ang ating resources sa kamay ng mga taong mapagsamantala mga ka-dreamers.